Pero ito muna, Ma'am Sat. Dalawang sikat na gustong ipahinto ang impeachment ni VP Sara. Sino itong dalawang to? Itong dalawang to? Ito natin. Attorney. Dito na, si Pass forward. mga sasis, Bati-bati mo na, Point. Attorney. Jackie Duque, Boy Gutierrez. Batang Maynila, uy, Batang Maynila, thank you. Ganito kasi sila, mga siguro ganito yung pananaw nila kasi kalyado nila. So, yung iba mga issues, tutok na tutok sila, kahit may sarili silang issue, pero ang dapat daw ay tigilan na. Tigilan na ang impeachment. Bakit kaya? Parang Sino yan, napapaso attorney? ba sila sa mga naibubunyag? Marami kasi naman naibubunyag, mga clear, hindi lang katulad ni Ramil, no? Madriaga. Nandiyan ang BIR, nandiyan ang COA. Sorry, hindi pala BIR. Nandiyan ang NBI at pati ang COA. Okay? Pakinggan natin. Pinatitigil ng ilang abogado sa Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Pabor dito ang ilang mambabatas. Okay? So nakita naman natin dagsa ang mga lawyers para tulungan si VP Sara na mapahinto itong impeachment. Actually mga clear, ito lang sa akin. Kung wala naman itinatago at malinis naman, katulad ng sinasabi nila, di ba malinis naman daw. Ang Vice Presidente, so hindi naman sila dapat matakot dito kasi kung tutuusin nga mga kaklir, kung talagang ikaw ay palaban at ikaw ay matapang. Matapang, Hindi malinis. ka dapat hinaharap mo to kasi kaya mo. Yes, Kaya agree. mong panindigan na wala kang maling ginawa. Diba? Kahit yung mga tao mo, mga clear, kung walang problema rito, malinis lahat ng trabaho ninyo, naaayon sa batas, hindi mo naman pipigilan magsalita yan eh. Diba? Hindi mo yan pipigilan kasi alam mo na nasa sayo ang ebidensya, alam mo na nasa sayo ang batas. Pero since day one, una, pinipigilan mong pumunta yung mga tao mo. Sabihin mo may event kayo, minsan may Christmas party kayo. Tapos nung pumunta naman dyan, lahat sila walang alam. Diba? Maliban lang sa talagang medyo na-push na at kinakailangan magsiwalat, pero na ospital pa, itong sila Gina Acosta. Diba? Saka itong si Zuleika Lopez. Pero kung wala kang tinatago mga clear at kumpleto yung papel mo, parang wala kang dapat na katakutan, wala kang dapat na itago. Mas gusto mo na sumagot, lalo-lalo na kung sinasabi mong paninira lang to. Mas gaganahan ka sumagot on your own. Lawyer pa naman siya, di ba? Lawyer pa naman si VP Sara. Kaya niya yung panindigan. Bakit? May law office sila eh. Practicing lawyer siya eh. I don't know lang mga kung kailan siya naging practicing lawyer. Kasi when say practicing, nagta-trial ba siya? Kasi 2005 siya pumasa, 2007 mayor na siya eh. Diba? So, syempre, hindi ka lang pwede mag-practice kung mayor ka. Hindi ka pwede mag-trial kung mayor ka. Pakinggan natin ito mga klira. So, ilang abogado ang humihiling sa korte na ipahinto ang impeachment. Okay? At may mga ilang mababatas na pumapabor dito. Dahil sinasayang lang daw ng Kamara ang kanilang oras. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuente. Diba? In other words, mga klira, itong impeachment sa mata ng mga abogadong to na kinakampihan ng dalawang sikat, aksayang oras lang. So, ibig sabihin, yung nais ng taong malaman, 69% na gusto nang matuloy yung impeachment, not necessarily na ma-declare na guilty or ma-judge na guilty, ma-judge as guilty itong si VP Sara. Kundi para malaman nila yung katotohanan. Yun naman yung purpose dito eh. So, bakit kailangan nilang susugan, no? Bakit kailangan nilang kampihan yung nais na mapahinto ang impeachment proceedings ito before the Committee on Justice. Bakit? Kasi yung mga dokumento lumalabas. So yung dokumento lumalabas, ibig sabihin ba pagka inilalabas ito at yun naman ang sinabi sa ruling ng Supreme Court na dapat may existing documents, may existing supporting documents para magkaroon ng pagpapasya kung i-impeach o hindi. Noong dati na sinabi nagmadali at hindi nabigyan ng due process, ngayon ang Supreme Court sinabi dapat bigyan ng due process. Di ba? Inilatag kung paano yung procedure. Ngayon na yung mga witnesses ay naimbita to give light on the issues, sinasabi ngayon na umaabuso naman
ang Committee on Justice, ang House of Representatives. So, sino-sino itong dalawang sikat na ito, mga clear? Test ng Abante. Hinamon sa Korte Suprema ng ilang pribadong abogado ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Sara. Sa kanilang petition for certiorari and prohibition, hinimok nila ang SC na maglabas ng TRO. Okay, pag sinabi natin mga clear, petition for certiorari and prohibition, nandoon yung inaakusahan nila yung isang agency, like the House of Representatives, ng abuso. Abuso tantamount to lack of jurisdiction. Para bang sa sobra yung pang-aabuso sa inyong power, yung jurisdiction nyo, nawawala na, nagiging lack of jurisdiction, in excess of jurisdiction, because may pang-aabuso kayo. Yun yung petition for certiorari. Okay, it's more on the pang-aabuso ng kapangyarihan. Okay, so, yung prohibition is nandoon yung prayer na matigil. Kaya nga, prohibition di ba? Para utusan ng korte na pigilan ang ginagawang procedure. Kasi kapag hindi ito pinigilan, normally is nagko-cause ito, because of the abuso, nagko-cause ito ng danyos, irreparable damage. Ganyan yon. So, katulad sinabi natin petition for certiorari, pero pag pinopronounce siya ni dating Senadora Miriam Defensor, certiorari. So, ito yung special civil action to, na challenge mo yung isang ahensya, o lower court, or isang agency, isang institusyon, no? Na nagsasagawa sila ng pang-aabuso ng kanilang jurisdiction. Grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Because of that pang-aabuso, nakukonsider na lagpas na kayo sa jurisdiction nyo, nawawala na yung inyong kapangyarihan, nawawala na yung jurisdiction nyo because ng aabuso kayo. Yan yung certiorari. Okay? So, dito mga ka-clear, so yan syempre, alam mo mga ka-clear, yan talaga ang i-file. It's normal sa mga taong gustong magpahinto. Normal po yan na fina-file. So, depende na lang po yan sa Supreme Court or sa Korte kung paano nila iti-take ito. Kung totoo ba may pang-aabuso o meron man jurisdiction yung court para pigilan yung isang ahensya na magsagawa ng sarili nilang procedure. So, kasi siyempre mga ka-clear, itong House of Representatives, alam naman natin na may separation of powers. So, meron silang ginagawang sarili nilang procedure at ito ang kanila ini-implement. So, base nga dito, mga clear, alam ko, kahit na may separation of powers, ay sumusunod sila sa alituntunin na isinagawa doon sa decision recently na Supreme Court regarding sa impeachment proceedings. Diba? Pero kung tutusin mo mga clear, ang korte, gumagawa sila ng sariling rules of court. Para yun ang gamitin sa pag nag-hihiring, the rules of court. Pero hindi yung pinanghihimasukan ng House of Representatives or ng Congress. Bakit? Kasi may separation of powers. Pero dito, kaya nga siguro medyo maraming pumuna sa Supreme Court, yung procedure mismo ng House of Representatives, di ba? In a way, pinakialaman ng Supreme Court. Yun yung nangyari dito. But anyway, sinunod pa rin naman ng House of Representatives na naaayon sa procedure nila at sa utos na rin sa Supreme Court sa kanilang naging desisyon. Na, ngayon, itong mga lawyer na ito, syempre kakampi to kay VP Sara. Normal nga yan, sabi ko, it's normal kung gusto mong pahinto kasi nakikita siguro nila na damaging ito kay VP Sara. Kasi lalabas yung mga dokumento. The problem is, mga clear, naglalabas ng dokumento yung ibang government agencies, hindi lang si Madriaga. Merong COA, may NBI, na hindi naman sinasalag ng VP. Naglabas. Diba? Naglabas yung COA. Pero, hindi naman nila to dininay. Diba? Ang nakita nating dininay ng Vice Presidente ay tungkol doon sa kanyang di umanong paglalakad ng grades sa San Sebastian. Siyempre, tumutol din yung San Sebastian doon, mga kakri. Bakit? Kasiraan yun ng law school. Kasiraan yun. Kaya kailangan talaga silang tumutol. Totoo man o hindi. Tayo walang personal na knowledge yan kung totoo nagkakalakaran ng grades sa San Sebastian. But still, totoo man yan o hindi, iko-contra yun talaga yun ng school kasi kasiraan nila yan. Ibig sabihin, nabibili yung grades sa San Sebastian. So, kasiraan nila rin in a way. Kasi ang lalabas niyan, yung mga graduate na sa Sebastian, nabibili lang yung grades na unfair. Diba? Unfair sa iba na matino. Unfair sa iba na nag-aral. 'Di ba? Dahil sa isang pagbintang, sa isang naratibo ni Madriaga, na yun naman ay kwento lang sa kanya di umano nung assistant din na si Attorney Ryan. 'Di ba? Na naging professor di umano ni VP Sara. Dahil doon, yung mga graduates, no, ng San Sebastian, may impact 'yun. Kaya kailangan yan tutulan talaga ng university, ng school. Otherwise, sino na magiging tingin sa mga graduates? So again, totoo o hindi man totoo, ito. Kailangan talagang proteksyonan ng school, yung school nila, yung integridad nila. Pero yun nga yung inunan ni VP Sara, na salagin. Diba? Tapos yung ibang mga troll,
ang sinita nila, yung painting. Nakahawig doon sa painting na nakita ni Madriaga. Sabi niya, yan yung painting na niregalo ko. Pero may painting naman. Hindi nila makakaila na may painting naman niregalo si Madriaga. Ahawig. Diba? So kung nagkamali doon si Madriaga, does it affect the issues regarding the COA and the NBI? Yung COA na sinabing, diba? Denied ang appeal mo, you have to return, diba? Now, as of now, 448 million pesos na part ng Confi funds. Diba? Hindi nila sinagot yun. So, nag-dwell sila more on the grades and the painting. Na hindi siya material dun sa issue dito sa impeachment. Kasi hindi naman siya impeachable offense eh. Yung tungkol sa painting at patungkol dun sa grades. Okay? So, hindi siya ganun ka-material. So, dito mga ka-clear, ang tanong, totoo ba na nag-aaksaya lang ng oras ang mga mambabatas natin para ituloy itong impeachment proceedings? Para alamin yung mga evidence na siyang magiging basihan kung ito ay i-impeach nila o hindi. Di ba? Ang dami nagsabi, bakit yan ang tinututukan nyo, hindi yung flood control? Tinututukan naman yung flood control projects. Nandyan nga, oh. Di ba? Nandyan nga eh. So, hindi pwede na pag sinabi nyo, ba't yung tinututukan to? Gitna ng krisis sa Middle East. So, ibig sabihin, pag ganun kasi ang pananaw ng isang tao, di wag na natin lahat i-hearing, pati yung mga hearing sa cases sa mga courts. Kasi may krisis. Ganun ba yon? O dapat yung kay VP Sara lang ang wag i-hearing. Yung kay impeachment lang ni VP Sara, yung mga issues lang sa kanya, ang wag dinggin. Pero the rest, pakinggan. Pwede ba yon? Di ba? So kung lahat tayo tumutugis sa mga korap, dapat bang hindi tugisin yung issue ni VP Sara? Di ba? Lahat dyan, na ayaw matuloy impeachment, nakikinabang kay Sara. Yun lang yun, Del Pilar G. Actually, mga ka-clear, may nabalitaan ako May nabalitaan ako. Yung asawa daw ng isang vlogger, na lawyer. Kaya pala hindi niya daw matira-tira si VP Sara, mga Duterte. Kasi yung asawa daw niya, or let's say girlfriend, ay nagtatrabaho daw sa poder ni VP Sara. So, anyway, sinabi lang niya sa akin, no? Sinabi lang sa akin yon, kaya siguro ganun. Pero, inaalam ko pa to kasi ang nagsabi sa atin, may intel naman. Diba? So, but anyway, sasabi ko lang sa inyo. So, kaya, kasi nabanggit ni Del Pilar kaya yung may mga ayaw sa impeachment, nakikinabang. Diba? At baka nga sa susunod na eleksyon, yung kanilang mga kamag-anak dyan, tumakbo pa under sa ticket ni VP Sara. Kaya, ang sinusunog nila ngayon ay ang administrasyon. Pero never nilang tinitira. Si Vice Presidente. May ganon. Okay, tuloy tayo dito. Laban sa impeachment hearings dahil inabuso umano ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito. Sang-ayon ang ilang kilalang taga-suporta ng bisa sa Kamara na dapat tigilan ng impeachment. Ako, ito yung, di ba, may 4 na sikat tayo, di ba? Ito yung isang sikat, mga clear. Isang sikat. Si Congressman Marcoleta. Ano yung nasa isip niya? Kaya siguro siya lagi, kahit hindi miyembro siya doon sa Committee on Justice, basta kailangan lang niya magsalita doon, kailangan lang niyang mapigil ang impeachment or proceedings or at least makagiba siya. No? Nang ano nangyayari doon, makagiba siya habang binabasa niya, hindi natin alam kung kanino kodigo yung binabasa niya, pero kailangan niyang makagawa ng issue para lumabnaw yung impeachment proceedings. Yun yung nakikita ko. Kahit na magmukha siyang walang alam. Diba? Kasi every time na magsasalita siya, medyo nagmamanifest siya na ka-counter kasi siya Kasi wala siya sa procedure, wala siya sa facts, wala siya, parang wala siya, hindi siya aligned sa proseso. Alam naman hindi siya aligned doon sa impeachment Parang hindi lang siya aligned doon sa kanya mga kapwa mambabatas. Kasi unang-una, di ba, tinanong niya, ano tong procedure na to? Kasi hindi ko alam tong procedure na to. Sabi niya gano'n, di ba? Parang hindi siya updated. So despite that, kahit magmukha na siyang walang alam, di ba? Kahit pinta-pinta sana siya ng kahit sino, basta dapat, ang trabaho niya doon, the way I see it,
way we see it, is mabulabog ang impeachment proceedings o palabnawin sa mata ng iba, sa mata ng mga troll, no? Na mali ang ginagawang impeachment proceedings. Yun yung tingin ko. Yung pala, kasi gusto niya palang ipahinto. Diba? Kaya pala gano'n, gusto niya ipahinto ang impeachment proceedings. Ito. Yung palagay, itong impeachment proceedings laban kay VP Sara ay isang pagsasayang ng oras. Diba? Ang tanong dito mga clear, ang ano ba ang makita, ang nilalaman ng records ng COA para malaman natin kung ang isang opisyal ay gumastos ng tama, naglustay, nagnakaw, nangulimbat? Pag-aaksaya ba ito ng oras? Diba? Mga clear, diba sabi nga natin, kung walang problema, kung walang nilabag na batas, madali itong mapatunayan sa records. Pero bakit ba hindi sumasagot si VP Sara sa mga issues na ito? Nasaan ang bloodbath? Ready siya sabihin, di ba? Anytime, bigyan siya ng chance. Anytime, sasagot siya. Pero bakit? Nasaan na yon? Nasaan na yung balak niyang pagsagot? Kasi pwede niyang i-depensa yung sarili niya. She is being given all the chances, all the opportunities, no? To defend herself. Pero bakit? Wala. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, no? Kahit ganyan si Atty. Michael Powa, di ba? Although alam na natin kung paano siya sasagot kasi nung una medyo na nawindang siya sa unang-una eh. Napaamin siya doon sa 15 million na nilagay lang niya kahit wala naman talagang resibo eh. Pero at least umaattend siya, di ba? In fairness. So ngayon si Representative Paulo Marcoleta, yon, mayroon palang misyon para mapahinto ang impeachment proceedings. Pagsasayang ng panahon ng Kongreso sapagkat ang daming suliranin ng ating bansa na dapat nating harapin. Sinugundahan na rin ito. Okay, di ba? Maraming suliranin. So, ibig sabihin, at suliranin natin mga kaklear ang flood control. So, ihinto na natin? Ganun ba yun? Huwag na natin bigyan ng oras? O dapat lahat sumulong except impeachment? Kasi sabi niya, marami tayong mga issues. Diba? Maraming issues na dapat na solusyonan. So, ibig sabihin, dahil may crisis sa Middle East, lahat dapat huminto. Hihinto ang mga cases sa courts. Hihinto ang flood control projects. Hihinto ang impeachment proceedings. Diba? Ihinto lahat? O namimili kayo ng papahintuin? Kasi maingay pa rin to sa ibang mga issues, mga kaklir eh. Maingay sa Middle East, maingay sa issues sa Middle East, maingay sa flood control project, except sa impeachment. Diba? Dapat ba ganun namimili kung ano yung dapat na hindi ituloy? Kasi kaalyado? Ito, wag ituloy ito ha, kasi kaalyado namin yan. O ito, wag ito ituloy ha, kasi sayang oras yan. Hindi po sayang ang impeachment sapagkat kami mga taong bayan, nais namin malaman ang katotohanan. Yun lang po yun. Kung walang kasalanan, fine. Pero pag napatunayan na nagkasala, dapat mapanagot si Sara. Janipe is Rosario. Yun nga yun, di ba? Sabi nga natin, sabi niya, wala siyang alam. Ito'y pamumulitika lang. Ang dali-dali, mga kaklir, ang dali-dali na patunayang wala siyang kasalanan. Kung a-appear siya sa hearing, kung ipapakita niya lahat ng dokumento niya, at lahat yan ay i-refute niya. Yun lang, ganun lang kadali. Di ba? O sige, sino pa yung pangalawang sikat? Ito ni Batangas 1st District Suliranin ng ating bansa na dapat nating harapin. Sinugundahan na rin ito ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Pag-aaksay lang daw ito ng panahon dahil wala namang pag-asa ang impeachment ng pangalawang Pangulo pagdating sa Senado. Di ba? Sa akin, ganito ba dapat ang pag-iisip? Dapat na-prejudge na? Ay, nako, magtatampo na naman sa'yo si ano yan? Si Senator Lacson. Kasi pinangungunahan mo yung magiging judgment ng mga senador dun. Di ba? Imagine mo, mga kakliro. Bara-bara yung impeachment na yan, pag-aaksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. So, ibig sabihin, porkit walang pag-asa sa Senado, wala nang obligasyon or wala nang karapatan ang taong malaman ang katotohanan. Ganun ba? So, dapat itago. Di ba sabi niya, ano siya? For transparency siya. For accountability siya. Naniniwala tayo sa sinasabi ni Congressman Liviste na siya ay for transparency. Para siya sa magandang kinabukasan ng Pilipinas. So, dahil maraming kaalyado, yun na lumalabas mga kaklira, maraming kaalyado si VP Sara sa Senado,
at walang mangyayari sa Senado. So dapat takpan na natin ang ating mata, takpan na natin ang ating tenga, huwag na tayo makinig. Diba? Kasi wala namang mangyayari. So huwag na natin malaman ang katotohanan kasi wala namang mangyayari sa Senado. Abay, mukhang tama naman yata ito sinasabi ni Ramon Tulfo. Yung siyam na utos ng mga kaklir. Huwag makikinig kung saan-saan. Huwag makinig sa social media, sa mainstream. Huwag magbasa ng mainstream newspaper. SMNI lang ang panoorin. Diba? Para wala tayong alam. Dapat wala tayong malaman. Ay, sorry. Dagdag ko ng dagdag. Wala pala kayo naririnig. Attorney, yung sinasabi ko, yung tungkol sa kwan, sa yung 8 na utos na wag manonood sa impeachment trial, wag manonood ng mga mainstream media, wag magbabasa ng mga stream media newspapers, yung mga ganun. Tsaka SMNI lang ang panonoorin. Diyos ko Lord, Rudy, mga pakawanam. Diyos ko Lord. Sige, tuloy po, Tragis. Isa na. Diba? Kasi pag-aksaya lang ng oras eh. So, ganon ang paglaban nila sa sinasabing transparency, no? Paglaban para sa transparency at accountability. Ito, pag-aksaya ng oras kasi wala mangyayari sa Senado. Pero binwaltahan ito ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Basta merong constitutional obligation ng Kongreso, di ba? So hindi ko alam yung take nila sa Senate, pero opinion nila yon iba. Oo nga, ito lang sa akin mga kapila. Iba naman ang Senado. Huwag yun ang pakialaman ng Senado. Sila naman ang boboto doon. Although may nakita tayo dito maraming mga kakli na talagang na-prejudge na. Like Senator Amy, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin. The rest, hindi ko alam. Ayoko magsalita. Yung apat. Apat na sikat din yun, no? Iba rin naman siguro ng opinion yung ibang mga mambabatas natin. Basta ako, pinapanood ko muna. Pinasalingan naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante si VP Sara sa The Spokes ng Billionaire News Channel. Vice President has shown a pattern, di ba? Matapang sa salita, pero umiiwas sa tanong. Yun ang ano namin, yung ano sa akin personally, she is tough when speaking to the media. Wala, she can say anything she wants di ba? Pero sa amin, ayaw niya magsalita. Parang kapag haharap na sa proseso, biglang mawala. Sa harap naman ng notice of disallowance sa ilabas ng Commission on Audit laban sa Office of the Vice President, nananawagan ng Makabayan Bloc na alisin na ang confidential and intelligence funds ng civilian agencies ng gobyerno. Ayon sa grupo, prone to abuse ang pondo. Pero para kay Valeriano, hindi dapat kasama dito ang Pangulo. Tanda mo yung presidente natin, siya yung Commander-in-Chief yun. sa chain of command ng militar, siya yung nasa taas talaga, di ba? So I think kailangan niya yung intelligence pa na yun dahil ang forces and PNP is under him, di ba? Tuloy na tuloy naman ang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bukas. Mas kaabang-abang daw ito dahil sa mga dokumentong ilalabas ng ilang mga ahensya ng gobyerno at ilang mga personalidad kabilang na former Senator Antonio Trillanes IV at ng Office of the Ombudsman. Para sa agenda, ay Saya Mirfo. Okay, mga kapila, yun lang. So, may dalawang sikat. No doubt. Sikat Diba? At sikat din yung kanilang opinion. Ipatigil ang impeachment. Attorney, pasikat yon, hindi sikat. Mga pasikat na mambabatas, yang si Marcoleta at si Libiste, no? Ay, alam naman natin kung kanino ang panic talaga sila, kaya takot kasi sila, no? Yung amo nila, Diyos ko Lord, no? Mahuhubaran lalo na bukas sa hearing bukas, Diyos ko Lord. Mabibisto na ang kanilang mga salin, mga AMLAC at saka yung BIR. Nako po, good luck. Huwag nang pag-aksayahan ng oras yan. Aksayang oras lang yan. Aksayang oras lang yan, transparency and accountability pagdating sa impeachment kay VP Sara. Dapat, sabi nila, tapusin na yan. Yan ang kanilang suggestion. Magagaling sila. No doubt, magagaling silang dalawa. Okay? So yun lang mga kaklira. Thank you so much pumasok sa atin. Almost 5,600 live views tayo. Wow. Don't forget to share. Don't forget to like and don't forget to subscribe mga klira. Share naman dyan, Mabsat. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Ayun. So, ayan, Mabsat. Magla-last topic na tayo, Mabsat. No? Kasi anong oras na? It's already 11:11 at almost 2 hours na tayo naka-live stream. 1 hour and 46 minutes na tayo naka-live. So, ito na yung last topic natin, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like. Subscribe at share na rin po.
Last topic po tayo.